Kapitolyo! Kapitolyo! Biyaheng Kapitol! Ang tinig ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapitol! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapitol! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program. Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapitol! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Biyaheng Kapitol! Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong Biyaheng Kapitol! Talino at Puso. Ayun, alas 9:30 na. Alay, biyaheng Kapitolya na! Magandang umaga po, lalawigan ng Batangas, and good morning, Southern Luzon. Araw na naman po ng Miyerkules. Ngayon nga ay August 20, 2025. Napakabilis ng araw, Nurse May. Tayo ay unti-unti nang papalapit sa Burr months. Tunay ka, Sir Alam ko meron Jonas. dyan for sure, merong iba na naghahanda na ng kanilang mga pangregalo as early as ngayon pa lang. Ayan, at isa na ako dyan, Sir Jonas. Ayun. Ayan. Baka kami makakaasa dyan ni Direk. So ayan, kaya papasada na naman po tayo ngayong Miyerkules para po sa masasayang kwentuhan, bahaginan, gayon din po ang mga napapanahong mga paksa at pagbabalita. Ayan, syempre po, kasama ang inyong Wednesday Tandem. Pero ngayon po, ang akin munang katandem ay ang ating Sir Jonathan Macaraig. Ayun. Yan, na maghahatid po sa inyo na walang patid na good vibes. Gayon din po ang ating sama-samang pagbiyahe tungo sa mga nag-uumapaw na impormasyon at pagbabalita. Mula po mismo dito sa Kapitolyo kung saan naroroon po ang ina na may talino at puso para sa lalawigan ng Batangas. Ayun, so ang oras po natin, 9:36 na po ng umaga. So pasadahan muna po natin yung nagganap kaninang madaling araw. Ikaw ba, Nurse May, ay nagising sa lakas na lindol? Dahil kung ako agad ang tatanungin mo, ay medyo nakatulog kasi ako 11 p.m. na. So siguro kasarapan na ng tulog ko ng mga bandang alas 12. So ikaw ba, naramdaman mo ba yung lindol? Ramdam na ramdam, Sir Jonat. Ayun. Talagang tayo ay nabigla, ay talagang ako ay napatayo. Napaupo. Medyo malakas Yan. kasi 5.1 magnitude. Ay talaga naman po tayo ay, dahil kasama ko po sa pagtulog ang aking mga pamangkin. Oo. So, syempre, yung aming hinihigan, kami ay sa lapag na kaano. So, ramdam na ramdam ko yung yanig. Tapos yung tunog ng sa kapaligiran, lalo na kung ang bintana mo po ay sliding, Mm-mm. ay talaga ramdam mo yung tunog, yung yanig ng bintana. Ganon din po yung mga nakapatong sa Oo. iba-ibabaw, talaga namang may tunog. Sabi ko Ayun. nga, Ako hindi ko na naku, namalayan kasi nga 11 p.m. na tayo nakatulog. So yung lindol ay, ano ba yun? 2:02 a.m. So siguro kasarapan na. actually, Sir Jonats, batay po sa ulat ng NDRRMC kanina Ng po 2:02 Yun, oo. a.m. Kanina po, bandang alas 12:43 ng umaga, nagkaroon po ng isang magnitude 5.1 na lindol. Yan po ay naganap sa Calaca City, Batangas. Yan. Ayun, so 12:43. Di Yes po. kasarapan nga ng aking tulog Kaya niyan. katutulog Oo. niyo lang, Sir Jonats. Halos katutulog pa lamang. So 5.1, malakas-lakas po yan. So sa ating mga kababayan, panatilihin po natin ang pagiging alerto at syempre mag-ingat po tayo palagi. Sabi nga natin dito sa pamahalang panlalawigan, be vigilant, safe, and resilient. So kailangan sa mga panahon na kagaya nito, tayo ay laging alerto at tayo po ay laging matatag. So ang oras po natin, 9:38 in the morning.
Sa panibagong yugto po ng ating pagpasada, tayo muna po ay mananalangin upang patuloy na humingi ng gabay at patnubay sa atin pong Panginoon. Nahihahatid siyempre ng ating isa sa mga talentadong empleyado dito sa Provincial Information Office, Miss Avon Lu Kagimbal. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa kitugon. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lilim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di nagbabago pangako mo. Salita mo'y panghahawakan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lilim. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lilim. Talino at puso. Ayan, amen. Maraming salamat, Avon Lu Kagimbal, sa iyong napakagandang awit panalangin ngayong araw ng Miyerkules. So kaya naman, kapit lamang po at walang bibitaw sa ating pagbiyahe dahil sa bawat serbisyo pong hatid ng inyong pong pamahalang panlalawigan at syempre ng atin pong ina ng lalawigan ng Batangas. Asahan po ang mas pinaigting na mga proyekto para sa Governor's Trust na HEARTS o yun pong ating tinatawag na HEARTS program. Siyempre nandiyan dyan na kasamang may health, education, agriculture, roads, tourism and technology at social services and security. Ayan, ito nga po ang Hearts Program para sa matatag na Batangas. Tara sa One Batangas! Kaya naman, kapit lamang po at walang bibitaw sa ating pagbiyahe dahil sa ating pong pag-arangkada ngayong araw ng Miyerkules
ay atin pong tatalakayin ang ilan sa mga naging kaganapan sa loob at labas ng ating bakuran ng Kapitolyo. Gayon din po ang mga programa at aktibidad na ating nakalap nitong nagdaang linggo. Ayun, at syempre hindi po mawawala ang ating mga dagdag kaalaman at para nga po sa kabatiran lamang ng atin pong mga tagapakinig ngayon nga pong buwan ng Agosto, bukod po sa buwan ng wika, ay may mga inoobserbahan din po tayo at kabilang na nga po dyan ang Sight Saving Month. At para nga po sa ating mga tagapakinig, bigyan na po agad natin sila o kayo po ang aming mga taga-subaybay ng dagdag kaalaman. So, Nurse May, ito medyo relate ako dito kasi malabo na din ang ating mata. Kaya mahalaga na matalakay natin itong Sight Saving Month upang maitaguyod po ang kahalagahan ng pangangalaga sa atin pong mga mata at syempre sa atin pong mga paningin. Para maitaas po ang kamalayan sa mga sakit sa mata at kung paano ito maiiwasan. Hinihikayat rin po tayo ng obserbasyon po na ito na regular na magpatingin sa espesyalista sa mata upang maituro po ang mga tamang paraan ng pag-aalaga sa ating paningin at syempre para na nga din po maiwasan ang pagkabulag o pagkasira po ng paningin na maaaring magamot naman kung maaagapan. At hindi rin po mawawala ang ating mga pampublikong anunsyo na dapat ninyong malaman. Maibalik ako doon na Nurse May, doon sa ating Sight Saving Month. Napakahalaga na magpakonsulta tayo lagi or magpa-check ng ating mata sapagkat nung ako ay nagpasalamin parang ang recommended ata every 6 months. Tama yan, Sir Jonats. Actually, kung hindi nga daw po kaya ng every 6 months, kahit once a year man Yes, lang, ay oo. magpa-check. Dahil, syempre, di ba tayo po, actually ako, may salamin din po ako. Ayun, Yun isa lang. pa yun. Guilty tayo dyan. Yes. Dahil kahit meron tayong salamin, hindi naman natin madalas siyang sinusuot as prescribed or recommended ng mga espesyalista sa mata. Susuotin, actually, guilty po ako dyan dahil susuotin ko lang ito pag nakakaramdam na ako ng sakit ng ulo, pag sobrang tingin ko na sa computer. Ayun. Ako naman Yan. sinusuot ko lang kapag medyo malayo na nga yung aking tinitingnan. Like for example, lalabas ako, makakasalamuha. Hindi ko na kasi din makita agad medyo blurred na nga. So, pero kapag ito, guilty tayo, lalo na kapag nasa PC or nagko-computer tayo, saka tayo walang suot na salamin. Tunay yan, Sir Jonats. Ayun. Kaya dapat magpa-check up ng ating mga mata para masigurado po ang ating kaligtasan at syempre ang ating kalusugan ng atin pong mga mata. Ayan, but wait, there's more, Sir Ayun. Jonats. Yan. Dahil meron po tayong makakapanayam maya-maya po lamang. Isa po siyang guro na hindi lamang nagtuturo ng agham, kundi pati ng malasakit, inklusibidad at pagmamahal sa bayan. Higit din po sa kanyang profesional na tagumpay, siya ay nakilala at hinangaan ng marami sa loob at labas ng kanilang paaralan matapos po niyang gamitin ang sign language habang inaawit po ang lupang hinirang. Isang makapangyarihang simbolo po ng pagkakapantay-pantay, paggalang at pagiging tunay na guro para sa lahat. Yan, abangan po natin yan maya-maya lamang sa ating pasadang kwentuhan. Ayun, maraming salamat Nurse May. Kaya naman sa ngalan po ng ina ng lalawigan ng Batangas, Governor Vilma Santos Recto, At ng buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo at ng Batangas Provincial Information Office. ayun, narito na pong muli ang inyong Wednesday Tandem. Yan, ito po si Cheryl May Halili. At sa ngalan po ni Sir Vincent Altar, ako po si Jonathan Macaraig. Dito lamang po sa ating pagbiyahe kung saan may talino at puso. Kaya naman sakay na po at samahan kaming muli sa isa na namang oras ng kwentuhan, talakayan at pagbabalita. Alay din nila ang huiyan sa programa ng bawat Batanggenyo. Dito lamang po sa ating pagbiyahe kung saan May talino at puso. tungo sa lalawigan at pamahalaan na matatag sa paninindigan. May talino at puso. Hatid ay serbisyong malinaw ang direksyon May talino at puso. para sa paglilingkod na totoo ang malasakit. Walang maiiwan tungo sa matatag na Batangas. Ito po ang nag-iisa at opisyal na programang pangradyo ng pamahalang panlalawigan ng Batangas, parinina at sumakay sa ating Biyaheng Kapitolyo.
Ayun, kasamang Nurse May, bagaman tayo ay bumabiyahe ngayong araw na ito, ay dadalwa tayo dahil wala tayong mga kasamang patroller ngayon. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang ating paghahatid, pagbiyahe, pagpasada ngayong araw ng Miyerkules. At Nurse May, baka meron ka Opo. pang idadagdag? Ayan, syempre, Sir Jonats, batiin natin ang magandang umaga. Lahat po na nakatutok at nakasubaybay sa atin, syempre sa ating partner radio station, 95.9 Radyo Totoo. Ganon din po sa ating Facebook Live, sa ating Batangas PIO page. Nandiyan po nakasubaybay sa atin si Jeffrey Balitaan Evangelista. Yan, si Gerard Sison aka Julia Barreto, Harold Lopez de Guzman, Ma'am Nitz Lapa mula pa sa Lipa City, kay Mon Carag, kay Tito Roger Aguirre, kay Sir Owen, kay Tita Shirley Balmes, kay Loie Di Maala. Yan, nandiyan din po si Ma'am Minerva Katapang, si Tita Nenet Ona na bumabati po ng isang mabiyaya at mapagpalang araw na Miyerkules sa ating lahat. Tulungan at gabayan palagi tayo ng ating Panginoong may kapal at ingat ho tayong lahat palagi yan. Nandyan din po si Yel Pradillada, si Tita Daisy Clarete de Leon, si Cashel Cacantos na bumabati ng Happy Wednesday. Ayan. Talagang inaabangan lagi natin ang bati ni Cassie. Ano? Oo, laging may diin. Yes. Oo, lalo na kapag Friday na. Ayan. At mga anunsyo po mula po sa Batilek. Makakaranas po ng power interruption sa darating pong Webes, bukas po yan, August 21, 2025. Ang munisipalidad po ng Alitagtag, partikular na po ang Purok 6 Barangay Tadlak. Magsisimula po yan sa alas 7:30 ng umaga at tatagal hanggang alas 4 ng hapon. Ito po ay dahil sa gagawing row clearing operation. Sa darating naman pong Sabado, August 23, 2025, ay magkakaroon din po ng power interruption sa munisipalidad pa rin ng Alitagtag, partikular naman po sa portion ng Santa Cruz, mula po sa Alpamart, patungo po sa Barangay Muson 1 and Muson 2. Magsisimula po yan ng ganap na alas 7:30 ng umaga at tatagal hanggang alas 4 uli ng hapon. Ito po ay dahil sa gagawing uprooting of pole, load balancing at row clearing operation. Ang pagsasagawa po ng mga scheduled power interruption ay para sa mas maayos at magandang daloy ng serbisyo ng kuryente. Ipinaabot din po ng Batilek ang kanilang paghingi ng paumanhin at pangunawa. Ayun, at samantala sa iba pang pampublikong anunsyo, mula naman po sa Philippine National Volunteer Service, Coordinating Agency and Development of Economy, Planning and Development. Panahon na po para i-recognize ulit natin ang mga unsung heroes. Ang search po for outstanding volunteers 2025 ay opisyal na pong binubuksan para po sa mga nominasyon. I-highlight po natin dito ang mga individual, organisasyon, local government units at higher education institutions na nagbibigay kapangyarihan po sa ating mga komunidad at nagbibigay po ng mahalagang ambag sa pambansang kaunlaran. Mag-nominate ngayon po hanggang August 29. So may ilang araw pa ang ating mga kababayan to nominate na sa tingin nyo ay deserve na tawaging national or maging ma-awardan ng National Volunteer Award. So maaari nyo pong bisitahin ang pahina ng Batangas PIO para po sa mga karagdagan pang detalye patungkol po dito. Ayun, at speaking naman ng pagbati, syempre binabati natin ang magandang umaga. Unang-una na sa ating ina ng lalawigan, Governor Vilma Santos Recto. Magandang umaga po. Ayan, good morning rin po sa lahat ng bumubuo ng Sangguniang Panlalawigan. Sa pangunguna po syempre yan ng ating Vice Governor Hermelando Mandanas. Kasama po ang kanyang mga respetado at hinahangang mga bukal. Magandang umaga po. Ayun, at ito, speaking of pagbati, napaka magandang balita nito hindi lamang sa lalawigan ng Batangas ko, hindi sa buong bansa na din. Dahil ang pamahalang panlalawigan po ay nagpapaabot po ng buong puso at syempre, talino at pusong suporta Yes. ang pinapaabot po natin sa Batangas State University, the National Engineering University, sa pagkilala po bilang top 1 o top performing school sa buong bansa lamang naman, kasamang Kaya Nurse May. ang galing, Sir Jonas. Oo.
Sa katatapos lamang po na August 2025 Mechanical Engineer Licensure Examination, matapos nga pong makamit ang outstanding o kahanga-hangang passing rate na 83.27%. Lubos din po naming pinupuri ang natatanging tagumpay ng Bat State U, TNEU sa pagpapalabas po o sa pagkakakamit ng 5 sa kabuang 12 na top notchers po at sa pagkakaroon ng total 204 na bagong rehistradong mechanical engineers. So dito po sa amin sa pamahalang panlalawigan ng Batangas, of course sa pangunguna ng ating Governor Vilma Santos Recto, ay bumabati ng congratulations sa ating Batangas State University, sa ating University President kay Dr. Tirso Ronquillo, dahil alam naman natin ng Governor Vilma Santos Recto ay isa sa mga nagsulong at nagbigay prioridad para nga kilalanin ang Batangas State University o maisabatas yung kanyang pagiging the National Engineering University. So kasamang May, Batiin din po natin ang congratulations ang lahat ng bagong inhinyero, hindi lamang po sa taga Batangas State University, ganoon din po sa iba't ibang eskwelahan dito sa lalawigan ng Batangas. At syempre, nakamit nga po ng Batangas State University, nagkaroon sila ng 5 top notchers. Nag-top 1 po si Engineer John Kerwin N. Enriquez na nakakuha ng 92.60%. napakataas niyan. Grabe. Top 6 po, Engineer Hasmin Joy A. Abreu na nakakuha ng 89.90%. Nag-top 7 naman po si Engineer Jasper E. David na nakakuha ng 89.85%. Top 9 po, Engineer Renmark E. Atienza na nakakuha ng 89.60%. At nasungkit naman po ni Engineer Justin Moises P. Dolar ang top 10 na nakakuha ng 89.50%. Yan, ang gagaling. So, mabuhay po ang mga bagong inhinyero ng matatag na Batangas at syempre ng bagong Pilipinas. Ayun, hooray! Ang oras po, 9:55 na ng umaga. Wala po maglilipat ng himpilan dahil sa amin pong pagbabalik ay makakasama na po natin ang... Isang guro nga, sir, Yes, na talaga oo. namang hinangaan, hindi lang sa kanilang paaralan. Ayan, dahil sa kanyang paggamit ng sign language. Yan. Ayun. So, magbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo. Wala po maglilipat ng istasyon. Tutok lamang po. Tay! Lumilindol po! Anak, magtago ka sa lalim ng mesa. Ang lindol or earthquake ay ang pagginig dulot ng biglang paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. Paano maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, alamin ang ligtas na lugar sa bahay, paaralan at opisina. Kung lumindol, gawin ang drop, cover and hold. Dumapa sa lupa o sahig. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paa nito. Pangalawa, kung nasa labas ng bahay, humanap ng lugar na malayo sa mga gusali, puno, poste ng kuryente at anumang mga bagay na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay hanggang sa matapos ang pagyanig at siguraduhing ligtas ng lumabas ng bahay. At ang huli, bumalik ng bahay kapag may anunsyo na ni DRRMO, kapitan at iba pang lokal na otoridad. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Bakit kaya ang mga hayop ay nagkakagulo? Nako Eneng, nag-aalboroto na daw ang bulkan eh. Ang volcanic eruption o pagsabog ng bulkan ay nagaganap kapag naging malakas ang presyon mula sa mga gas sa loob ng mga tunaw na bato. Ang pagsabog ay maaaring maging tahimik o sumasalumbat. Paano nga ba maiwasan ang mga sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang mga media channel para sa ulat panahon. Pangalawa, maghanda ng mga emergency kit at siguraduhing nakalagay ito sa lugar na madaling makita. Pangatlo, sa pagsabog ng bulkan, maging handa sa maaaring paglindol at pagguho ng lupa.
lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Muli po nagbabalik ang inyong biyaheng Kapitolyo, 9:58 in the morning. Oh, nasa ng ating pa? Ting ding! Ayun, nawala. Wait lang daw. So ayan, gaya nga po ng ating nabanggit kani-kanila lamang, meron po tayong makakasama ngayon na isang panauhin, isa pong guro na may malasakit, dedikasyon at patuloy na paghahangad ng kaalaman. Kilalanin po natin si Ginoong James Edward I. Mendoza, mas kilala po bilang Sir Edward. Isa po siyang biological science graduate ng Batangas State University Class of 2019 at kasalukuyan pong kumukuha ng kanyang Master of Science in Teaching, major in Biology sa prestihiyosong paaralan o Universidad ng De La Salle. Nagtuturo din po siya ng science subject sa junior high school at senior high. Nagturo din po siya ng science subject sa junior high school at senior high school sa Batangas State University Integrated School. At ngayon po ay patuloy na nagbibigay serbisyo bilang guro sa junior high school ng science subject para sa mga mag-aaral po na may espesyal na pangangailangan sa Batangas City Integrated High School. Isa pong tunay na huwara ng bagong henerasyon ng mga guro, mahusay, makabago, at may pusong handang maglingkod para sa kabataang Batanggenyo. Ayan, isang mainit po na pagbati na magandang umaga, Sir James Edward Mendoza. Ayan, magandang umaga po Sir James. So ayan, makakapanayam nga natin si Sir James via phone patch at sinusubukan pa po natin na makontak si Sir James pero kasamang May, mabanggit ko lamang na napakahalaga ng paksang ito sapagkat alam naman natin dito sa lalawigan ng Batangas ay lagi nating sinusulong yung inclusivity. Yes, Sir Jonats. Actually, itong gurong ito ay nag-trending nitong nakaraang buwan lang. Actually, tamang-tama at napapanahon yung kanyang ginawa dahil kung naalala mo, Sir Jonats, noong nagdaang buwan ay National Disability Month. Ayun. Diba? So, tamang-tama na tumindig siya sa harapan ng kanilang entablado habang kinakanta ang lupang hinirang at nagbigay siya ng siya ng sign language. Ayun. So, magandang umaga po, Sir James. Good morning po. Magandang Ayan. umaga po sa lahat. Ayun. So, una sa lahat ng amin pong pasasalamat kahit alam po namin na kayo ay medyo busy ngayong araw. At hindi nga nakapunta dito sa amin na live sa studio. Pasasalamat pa rin po dahil makakapulong po namin kayo ngayong umaga. Bati muna po kayo sa ating mga tagapakinig. Thank you po. Good morning po sa inyong lahat at sa lahat po ng taga-subaybay ng ating pong programang Biyaheng Kapitolyo. Ayun, kasamang Nurse May. Game na po tayo, sir, sa ating mga katanungan. Ayan. Okay po. Sir James, syempre sa larangan muna po tayo ng pagtuturo. Ano po ang nagtulak sa inyo para piliin yung pagtuturo? Lalo na po sa larangan ng agham. Siguro yung story ko po, nag-umpisa siya nung bata ako po na na-enjoy ko yung pag-check ng papel ng mga kaklase ko, yung reporting, na-enjoy ko po siya. Kung sa ibang bata, ayaw nila yung mga gawain na gano'n. Pero para sa akin, na-enjoy ko po siya. From that experience po, parang alam ko na kaagad na teaching yung pupuntahan kong field. So, after high school, wala na po akong ibang course na hindi. Talagang straight to education talaga. And from that on po, ayun, tuloy-tuloy na. Teaching lang po talaga.
Ayun. So, kumbaga, sir, passion talaga dahil ine-enjoy nyo. Yung sabi nyo nga, yung passion nyo sa pagtuturo. Opo. Ayun. So, kasamang Nurse May, alam mo ba ay pinangarap din. Pinangarap ko din na maging isang guro no mga panahong una-una. Sir Jonats, Oo. hindi ka nag-iisa dahil ang first choice ko talaga ay teacher. Ayun. Yun talaga ang una kong inilagay doon sa aking pinilapan sa UB. Oh, pero syempre dahil nag-iiba ang tinatahak natin, ang takbo ng mundo at ng panahon, ay dito tayo napapunta sa ganitong larangan. So Sir James, kwentuhan nyo naman muna po kami regarding po doon sa inyong pagtuturo o yung klase po na inyong tinuturuan, especially po dun sa inyong mga estudyante. Nabanggit po natin kanina na meron po kayong mga ilang students po ata na may mga hearing and visual impairments. Ito po ba ay Yes. kasama sa regular students po natin? Bale, ang tinuturuan ko po ngayon ay ang mix ng mga bata. So, ang mga tinuturuan ko po ay meron po kaming blind, meron kaming deaf, meron po kaming mga batang may autism, meron din po kaming mga batang may intellectual disabilities. So we are teaching, ako po, ang tinuturo ko po ay science pa din. Still the same curriculum na ginagamit ng regular learners, but yung catering po natin sa mga bata would be very, very modified. Kasi yung kailangan natin ma-instill pa din what is prescribed in the curriculum despite their special needs. So for our learners po na blind, gumagamit po kami ng Braille. And for our deaf learners, sign language. And for those learners naman po na may intellectual and learning disabilities, modified na po siyang itinuturo para, alam niyo po yun, para according to their needs, yung atin pong maituturo while still following the prescription of the curriculum of the Department of Education. Ayun. So kung baga talagang masasabi natin dahil nabanggit nyo nga po na mix yung inyong mga tinuturuang estudyante, masasabi natin na talagang inclusive pagdating sa pagpapalakas ng edukasyon sa lahat ng mga mag-aaral dito syempre sa lungsod ng Batangas. And syempre malaki ang magiging impact niyan sa buong lalawigan ng Batangas. Kasi sir, kung di nyo matatanong, naging part po ako at si kasamang Vinson last year nung atin pong gabay, yung ating resources for the blind. Meron po kasi Yes po, meron kasing program ang ating USAID na ang naging field visit po namin dyan ay yung ating Batangas City East Elementary School. So nakita natin na talagang despite na kahit nga meron sila mga visual at hearing impairment at meron sila mga sensory disabilities, ay nakakasabay po sila doon sa ating mga regular students at talagang aktibo sila na nakikinig at sumasagot. Yes po. Siguro ang nakausap niyo po doon ay si Teacher Ludi. We Yes are po. in close coordination with other elementary schools dito po sa ating division of Batangas City. Ayun, Para opo. yung atin pong continuity in terms of education of our learners with disabilities, parang may continuation sila from elementary kapag sila ay napunta na po dito sa high school. Ayun. So kasamang May, baka meron ka pang katanungan? Oo, Sir James. Kasi isang hamon na sa mga guro, yung magturo sa mga estudyante. Ano po? Pero yung iba't ibang klase ng pagtuturo, napakagaling, nakaka-inspire ang inyong ginagawa. Matanong ko lang, Sir James, ano po yung pinakamalaking naging hamon na hinarap po ninyo bilang guro? Before po ako mapunta dito sa Batangas City Integrated High School, nagturo po ako ng regular learners, yung ating pong mainstream learners sa Batangas State University Integrated School. And upon
upon the calling of the division office na magtuturo daw po ako ng learners with special needs, actually hindi po siya naging hamon sa akin. Parang nung tinawag po siya sa akin, inaccept ko po siya kaagad. And napagtanto ko po na as a person na sobrang igsi ng pasensya, itong mga batang ito po yung nagturo sa akin ng pasensya. So, sa ngayon po, parang humaba yung PC ko sa pagtuturo ng mga batang ito. Pero kung bibigyan niyo po ako ng mga pasaway na bata, siguro doon ako, doon iigsi yung PC ko. Parang mas pagtutuunan ko po ng pansin itong mga batang ito. Mas hahaba yung PC ko, mas hahaba yung pasensya ko para po sa mga batang ito. Ayun. So, Sir James, dahil nun nga kami ay napapunta doon sa tawag dito sa documentation ng ating gabay program at saka yung sa ating USAID, nakasalamuha ko din yung ilang mga guro na nagtuturo din ng mga children with visual and hearing impairments nga dito po sa ating lalawigan ng Batangas. Ang alam ko ay ang isa ay nasa Bawan, yung nakasama ko sa seminar nung isang taon. At nakita ko na kumbaga masasabi natin na it takes a lot of commitment and dedication para makapagturo tayo ng mga bata na alam natin na may mga espesyal na pangangailangan. Opo. Ayun. So, kasamang may tanong na po natin, sir, yung about sa inyong trending na video. Doon sa naganap po na lupang hinirang. Ano yung naging inspirasyon nyo, Sir James, para sa paggamit po ng sign language habang kinakanta po itong lupang hinirang? Actually po, ito pong pagsa-sign language namin sa flag ceremony ng amin pong school, it has been a practice already since dumating po ako dito sa school na to. Parang naswertehan lang na nabidyohan nag-time. And hindi ko din po akalain na yung reception ng tao would be that massive. Hindi ko po talaga akalain na magba-viral siya ng ganon. And it reached even news companies like GMA and TV5. So, yung paglulupang hinirang ko po ay hindi ko po talaga akalain siya ay magva-viral kasi kami naman pong mga teachers, na Ma'am Thea po, Ma'am Mavic, Ma'am Rhea, Ma'am Ellen, kami naman po ay salitan sa pagsasign. If this Monday ako yung naglupang hinirang, next Monday iba naman si Ma'am Thea. Ganun po. It has been a practice in our school na nabidyohan lang po na nagkataon na nag-viral. Ayun. So, alam natin na naging maganda yung reception ng tao doon sa inyong viral video, lalo pa. At isinusulong nyo yung paggamit ng ating National Sign Language which is yung ating Filipino Sign Language. Na alam natin na kasamang may Sir James na unique yan ang ating FSL dahil yan ay merong mga unique yung morphology niya, yung syntax niya, yung grammar niya. Unique yan. So maganda't na isusulong po ninyo at na ipakita ninyo ang kahalagahan ng paggamit ng Filipino Sign Language. At Sir Jonats, dun nga na nabasa ko yung mga comments. Talagang sabi nga, yung mga magulang ng may mga batang hearing and Visual impairment. Sabi nga nila, doon nila nakita ang pagkakapantay-pantay ng mga estudyante. Yan. Sir James, paano nyo po nakikita yung papel ng inklusyon at accessibility sa edukasyon po? Sobrang importante niya po kasi yung ating pine-prescribe sa atin ng curriculum, kung paano natin siya i-deliver, lalo na sa mga batang ito. Sobrang importante niya na i-translate natin kung anong lengguwahe ang meron sila, kung alin ang lengguwahe na accessible para sa kanila. Sobrang importante nun para ma-achieve natin
yung ating objectives ng kung ano mang lesson yung ating tinatakel or kung ano mang objectives ng ating curriculum. Parang itatranslate natin yung curriculum sa language na accessible para po sa mga batang ito. Kung ang lengguwahe nila na accessible ay sign language or braille para po sa mga batang blind, kailangan po natin itong matranslate. Kasi yun po yung lengguwahe na Yes po? yun po yung lengguwahe na doon sila komportable at doon sila, at yun yung lengguwahe na alam nila. Ayun. Matanong ko lang, Sir James, dahil kayo ay may mga hinahawakan nga ng mga kabataan o mga estudyante na merong sensory disabilities at iba pang mga special needs, tanong ko lang, kamusta po kaya yung tulong or suporta po na naibibigay po ng particularly, for example, ng ating pamahalaan sa kanila? Actually, recently po, kaka-celebrate lang namin ng National Disability Rights Week. Very supportive naman po ang ating city government. Lahat po ng mga may disabilities ay invited noong last July sa Kapitolyo. So very supportive naman po ang ating city government. Nagkaroon po ng PWD Got Talent. Ayan, nag-showcase din po lahat ng schools na may SNED program. Yung mga bata po natin na ipakita yung mga talent na despite their disabilities, kayang-kaya po nilang magpakita ng talento. So ang city government po, lalo na po ang Mayor Carino at saka ang Congresswoman Beverly Di Mapuja, they are very, very supportive naman po of hindi lang po ng PWD sa aming school, but all over the Batangas City po. Ayun, at syempre makakaasa din po kayo sa tulong po na maaari pong maibaba ng ating pamahalang panlalawigan. Of course, sa pangunguna ng ating Governor Vilma Santos Recto, lalo't higit na hindi lamang ating Provincial Social Welfare and Development Office ang nangangasiwa sa mga ganyang instances or sa mga ganyang pagpapaabot ng tulong. Kung hindi tayo nga dito sa pamahalang panlalawigan ay meron na din tayong sarili nga na actually matagal na naman ito yung ating Provincial Disability Affairs Office o yung ating PIDAW na alam ko ay pinopondohan ng ating pamahalang panlalawigan para mas marami pang mga Batanggenyo ang maabutan ng tulong pagdating nga po sa kanilang mga espesyal na pangangailangan. Nurse May? Ayan. Sir James, baka po may mensahe pa kayo para po sa ating mga tagapakinig, lalo't higit po sa ating mga kabataan na alam naman natin karamihan ay nagnanais maging isang guro din? Siguro ang message ko po sa lahat, if ever maka-encounter po kayo ng mga batang deaf or mga batang blind, lalo na po siguro po pagsakay sa jeep, intindihin po natin sila, bigyan po natin sila ng pansin. Kasi yun po ang nawawala sa tingin ko ngayon, yung empathy. Hindi natin naiintindihan minsan ang mga batang ito, pero if meron po tayong pasensya para intindihin ng mga batang ito, siguro doon natin maa-achieve yung pagkakapantay-pantay. At sa mga bata po na nangangarap maging guro, ituloy lang yung pangarap na yon. Para po kasi sa akin, bago akong naging guro, nangarap muna din po ako. Isa akong batang nangarap talagang maging guro. At ngayon, na given na guro na ako, and ibinigay sa akin tong mga batang ito para turuan, parang sobrang laking achievement na po nun sa akin dahil lang ako ay nanga. So ituloy lang yung pangangarap na para maging guro din someday. Ayun. So maraming salamat, Sir James. Baka po meron kayong mga gustong pasalamatan at batiin. Nasa inyo na po ang pagkakataon.
Binabati ko lang po ang aking family, ang inay, ang father po, kapatid po si Daniel, ang mga friends ko po, Jessie, Ivy, Feby, at lahat po ng guro dito sa PCIHS, ang amin pong FPS, si Sir Jimmy Panganipan, ang Ma'am Rosie po, ang aming focal person for the SNEB program, ang amin pong magandang principal, ang Ma'am Aida Gutierrez, at ang akin pong mga kasamahang guro dito sa SNED program. Si Ma'am Ella po, si Ma'am Tess, si Ma'am Thea, si Ma'am Rhea, si Ma'am Ellen, at si Ma'am Mavi po, ang aming school SNED program coordinator. At sa lahat po ng nanonood ng programa po ng Biyaheng Kapitolyo, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayun, maraming salamat Sir James at makakaasa po kayo na lagi pong bukas ang aming tanggapan para sa anuman pong nais nyo pong ipahatid at ipabatid sa ating mga kababayan. At tandaan nyo po na kami po dito sa Biyaheng Kapitolyo, 10 po ng aming mga kasamahan dito sa pamahalang panlalawigan ng Batangas ay saludo po sa lahat ng mga guro. Ayan, at nakapanayam nga po natin si Sir James Edward Thank you po. Mendoza. Yan, Sir James Edward Mendoza mula po sa Batangas City Integrated School. Yan, kung saan napakinig natin na mula sa isang pangarap na maging guro, ngayon ganap na siyang guro at nabigyan pa ng pagkakataon upang magbigay gabay sa mga batang may visual impairment, gayon din sa iba't ibang klaseng mga kabataan, yan. Ayun. At lagi nating tatandaan na napakahalaga po ng mga ganitong paksa sapagkat naiisulong po natin yung pagkakapantay-pantay o inclusivity pagdating po sa ating deaf, blind at deaf-blind community. Dahil kung matatandaan mo nga kasamang Nurse May ay medyo naging espesyal sa atin itong advocacy na ito. Lalo't higit ay mismong nakasalamuhan natin sila at nakita natin yung kanilang pangangailangan at kung papaano tinutugunan syempre ng ating pamahalang panlalawigan yung mga pangangailangan nila. Dahil tayo dito alam ko sa Provincial Health Office ay meron tayong hearing test. Ayan. At mga isinasagawa para matutukan itong mga ganitong pangangailangan. At alam mo, Sir Jonats, dun nga sa nabanggit na ni Sir James nung bandang huling, sinasabi niya na kailangan nating unawain yung mga ganitong mga batang may pangangailangan. Kasi naalala ko dati na meron ako nakasuno sa jeep pa uwi. May hearing impairment siya. No? May nagpapaabot ng bayad sa kanya. Hindi alam nung nagpapaabot na may ganun siyang kondisyon, sinigawan niya yung bata. Na hanggang sa hindi naman naintindihan ng bata, bagkos ang ginawa ko, inabot ko si bayad at ipinaliwanag ko dun sa na may ganung kondisyon yung bata. At nung malaman niya, humingi naman siya ng pasensya dun sa bata. Tinapik niya itong bata at iminustra niya kahit hindi niya alam kung paano sabihin yung salitang sorry sa way ng pagkakaintindi ng bata ay iminustra niya at ibinuka niya yung bibig niya ng salitang pasensya at paghingi ng pasensya dun sa bata. Nakakatuwa na sa mga ganon ay dapat nating intindihin at unawain sila. Ayun, so maging sensitive po tayo sa mga ganyang pagkakataon at dito kasi pumapasok, Nurse May, yung kahalagahan din ng awareness. Kaya tayo nagbibigay ng mga ganitong paalala, mga ganitong talakayan para mapalakas at maisulong pa natin ang awareness sa mga ganitong bagay para maging aware tayo na tayong lahat ay merong mga pangangailangan at kailangan maging sensitive enough tayo para medyo maging hindi lang maging medyo, kundi talagang maging harmonious yung at ma-achieve natin yung kumbaga peaceful nga na komunidad dito sa ating lalawigan at syempre ganoon na rin po sa buong bansa. Ayun, so dadako na po tayo sa magiging lagay ng ating panahon dahil ngayon ay medyo uminit at kahapon ay alam ko ay may nag-comment sa atin na inuulan na daw kahapon agad yung Agoncillo upon posting ng ating thunderstorm advisory.
Kaya patuloy pa rin po na pinapaalalahanan natin ng ating mga kababayan na panatilihin pong magdala ng proteksyon sa ulan at syempre ganoon na din sa init kasi hindi natin masasabi talaga ang panahon. Ang sagot dyan, Sir Jonats, huwag kakalimutan lagi ang payong. Ayun, job you nga daw just always bring your umbrella. Yes. Ayan, so job you, just always bring your umbrella. Ayan. So, ano kaya ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw? Ihahatid po sa atin yan ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Narito po, pakinggan natin. Magandang umaga, Batangas. Narito na po magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Miyerkules, August 20, 2025. Apektado ng easterlies ang silangang bahagi ng Luzon at Visayas, habang ITCZ naman ang nakakaapekto sa Mindanao at lalawigan ng Palawan. Pareho po itong weather system na nagdudulot ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Samantala, update po sa low pressure area na minomonitor natin. Huli po itong namataan sa layong 1,150 km east of Eastern Visayas. As of now po ay nasa labas po ito ng Philippine Area of Responsibility pero ngayong umaga po ay inaasahan nating papasok ito sa loob ng PAR. Base po sa latest projection ng Pag-asa dito sa low pressure area ay lalapit at tatawid po ito sa Northern Luzon at pinakamalapit pong approach nito sa ating landmass ay sa araw po ng Biyernes. Dalawa po ang posibleng senaryo ang nakikita po dito sa low pressure area. Una ay maaari po itong mabuo into tropical depression bago ito lumapit or tumawid ng ating landmass at ang pangalawa po ay mabubuo ito after ng tumawid sa ating kalupaan. Gayunpaman, sa pareho pong senaryo ay inaasahan po nating magdudulot ito ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Para naman po sa probinsya ng Batangas ay makakaranas po tayo ng mainit at maliwalas na panahon na may mataas na tsansa ng mga pag-ulan lalo na sa pagdating ng hapon hanggang gabi. Sa hilagang parte ng Batangas ay may 96% tsansa ng pag-ulan. Sa silangang parte ay may 80% tsansa ng pag-ulan, samantala sa kanlurang parte ng Batangas ay may 90% tsansa ng pag-ulan at sa timog bahagi ay may 55% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala po natin sa ating magigiting na kabatang na magdala na pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Miyerkules ay nasa pagitan ng 26 to 33 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 5:43 ng umaga at lulubog mamaya 6:15 ng hapon. Sa anumang oras at pagkakataon tandaan, ang kaligtasan ay nasa kahandaan. Mula sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako po si Raven Antasida nagpapaalalang laging maging alerto, maging handa at manatiling ligtas. Hanggang sa susunod na ulat, magandang umaga po. Auto Pito, 7 healthy habits na go na go. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Ngunit sa Pilipinas, marami pa rin ang hindi nakakakain ng tama at hindi sapat ang ehersisyo. 2 sa 10 bata na wala pang 5 taong gulang ay kulang sa timbang, habang 1 sa 10 bata naman ang sobra sa timbang at obese. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Para tayo'y manatiling malusog sa anumang edad, sundin ang mga tips na to. Gumalaw ng 30 to 60 minutes kada araw. Tangkilikin ang active transport tulad ng pagbibisikleta at paglalakad. O gumawa ng mga aktibong gawain tulad ng paglilinis ng bahay. Kumain ng healthy at iwasan ang mga pagkaing mataas sa asukal, asin at taba. Ugaliin ang pagbasa at pagsuri ng mga food labels. Iwasan ang mga inuming mataas sa asukal tulad ng soft drinks at uminom ng di bababa sa 8 baso ng tubig kada araw. Pag naghahanap ka ng panghimagas, kumain ng prutas sa halip ng mga minatamis tulad ng cake at ice cream. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right, for a healthy Pilipinas.
Patuloy po kayong nakatutok sa inyong biyaheng Kapitolyo. Ang oras po natin, 10:28 na po ng umaga. At tayo nga po ay nasa huling bahagi na ng ating pagpasada ngayong araw, August 20, 2025. So banggitin ko lang kasamang Nurse May, ngayon nga pong araw, August 21 o August 20, 2025 ay kasalukuyan pa rin po nagpapatuloy para sa Day 3 po ng executive briefing and cum-planning session ng ating pong pamahalang panlalawigan ng Batangas. So nagsasama-sama po dyan ang mga opisyal at kinatawan ng iba't ibang tanggapan ng Kapitolyo at syempre yan po ay ginagawa o isinasagawa sa gabay po ng ating Department of the Interior and Local Government. Ito nga po ay sa layunin na makabuo po o makapagpresenta ang iba't ibang departamento ng mga komprehensibong plano po nila para po sa ating mga kababayan and of course para na din sa pagbuo at paglalatag ng magiging misyon at bisyon po ng lalawigan para sa susunod na 3 taon. Kasamang May. Ayan, at syempre, nasa huling bahagi na nga tayo, Sir Jonats. Syempre, pinasasalamatan po natin ang ating technical crew na nakasama ngayong araw. Syempre, sa pangunguna po ng ating Director, Direk Gian Marco Escamillas, kay Alvon Luca Gimbal, kay Gerard Sison, a.k.a. Julia Barreto, kay Kevin Paulo Medrano, kay Jun Del Maranan, at kay Tito Roger Aguirre. Yan. Pabati Sir Jonat Yes, sabi. oo. Yan. Binabati ko rin po ang aking mama at papa na nasa bahay, nakatutok sa atin at nakikinig. Ganun din po sa aking mami Lourdes Salili na ngayong araw na ito ay sumasailalim sa isang operasyon. Ingat-ingat po kayo at magpagaling agad. Yan. Ganun din po sa aking kabiyak, David Halili. Ingat ikaw lagi. Ayun, pagkakatamis lagi sa Wednesday edition ng Biyaheng Kapitolyo. So ayan, pagbati rin po sa lahat ng mga sumubaybay at tumutok sa atin ngayon, especially po sa ating live streaming and of course to our partner radio station, ang ating radyo, totoo. So yan na nga po ang isang oras nating pagbiyahe ngayong araw ng Miyerkules. Sa ngalan po ni Governor Vilma Santos Recto at ng buong pangkat ng pamahalang panlalawigan ng Batangas, ng pamuno ang makadiyos, makakalikasan at makatao, may talino at puso sa bawat Batanggenyo. sa walang humpay po na pagpapala ng Panginoon at sa ating sama-samang pagkilos, sa lahat ng hamon tayo po ay babangon. Sa pamamagitan ng ating pagkakaisa, ipapakita po natin ang ating likas na katangian, matatag tayo, Batanggenyo. Muli, sa ngalan po ni Sir Vincent Altar, ako po si Jonathan Macaraig. Dalangin po namin isang ligtas at mapagpalang araw na Miyerkules sa ating lahat. Muli, atin pong pagsamasamahan ng isang pamahalaang matatag sa paninindigan, may malinaw na direksyon at mayroong totoo at tunay na malasakit. Muli, marami pong salamat at magandang buhay sa ating lahat. Ako naman po, si Cheryl May Halili. Kaya naman, samahan niyo po uli kami bukas sa ating pagbiyahe dito lang sa Biyaheng Kapitolyo. Talino at puso, Biyaheng Kapitolyo! Ang tinig ng inyong pamahalang panlalawigan ng Batangas. Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapitolyo! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapitolyo! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program, Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapitolyo! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo! Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo! Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong